Isang kalunos-lunos na kamatayan sa gitna ng marangyang lungsod ng Makati, sa loob mismo ng isa sa mga pinaka-eksklusibong sinehan. Ang biktima ay isang maganda at batang mag-aaral sa kolehiyo. Isang sikat na influencer na may milyon-milyong followers na ang buhay ay tahimik at walang awang kinitil. Sa likod ng karumal-dumal na krimeng iyon ay hindi isang komplikadong sabuatan, kundi selos, inggit, at mga hindi nakikitang saksak mula sa social media. Isang trahedya ng mga kabataan kung saan ang linya sa pagitan ng pag-ibig at puot ay napakanipis. Maligayang pagbabalik sa aming channel, kung saan ang mga pinakamasalimuot na kaso ay isinasalaysay sa unang pagkakataon. Pasado 12:45 ng madaling araw. Tapos na ang huling screening ng blockbuster na pelikula. Ang mga neon light sa loob ng Studio 7 ng Greenbelt 3 Cinema sa Makati ay biglang bumukas, pumuputol sa rolling credits na tumatakbo sa screen. Dalawang janitor, isang lalaki at isang babae, ang nagsimula ng kanilang karaniwang trabaho. Itinutulak nila ang basurahan sa gilid ng mga hanay ng upuan. Ang tunog ng mga plastic bag na kumakaluskos at mga walang lamang bote na nahuhulog sa basurahan ay umaalingaungaw. Tahimik na ang studio. Ilang kahon na lang ng popcorn at baso ng inumin ang natitira. Bilisan na natin para makauwi na tayo. Nakakapagod ngayong araw, sabi ng babaeng janitor na nagngangalang Ana habang naghihikab. Nga! May exam pa ako bukas ng umaga, sagot ng binatilyong nagngangalang Ben, mabilis na nilinis ng kanyang mga kamay ang mga basura. Nang makarating sa pinakahuling hanay ng mga isisi, nakita ni Ben ang isang babae na nakaupo pa rin ng tahimik. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa likod ng upuan. Inisip niyang baka nakatulog ang babae. Ma'am, tapos na po ang pelikula, mahinang tawag ni Ben walang sagot. Lumapit siya at marahang tinapik ang balikat nito. Ma'am. Dahil sa pagtapik, napalingig ang ulo ng babae sa gilid. Makikita ang mukha nitong maputla at wala ng buhay. Nakadilat pa rin ang mga mata nito, ngunit ang mga pupil ay lumabo na at nakatingin sa kawalan. Ang mga labi niya ay bahagyang nakabuka at kakaibang nangingitim. Sa kanyang tabi, isang baso ng milk tea ang higit sa kalahati pa ang natitira. Ilang yelo na ang natunaw. Ang kanyang mamahaling cellphone ay nahulog sa kanyang hita. Madilim na ang screen nito. Napatalon sa gulat si Ben, umatras ng ilang hakbang, nanginginig ang mga binti. Ang kanyang hysterical na tili ay bumasag sa katahimikan ng sinehan sa madaling araw. Sa loob lang ng 15 minuto, tuluyan ng isinara ang buong sinehan. Dumating ang mga pulis at naglagay ng police line sa paligid. Ang bangkay ng babae ay iniwan sa crime scene. Nakasuot siya ng mga mamahalin at branded na damit nang walang anumang senyales ng panlalaban o sugat sa kanyang katawan. Ang lahat ay tila isang mahimbing na pagtulog. Pagtulog na hindi na kailanman magwawakas. Ang kamatayan ay nangyari ng napakatahimik, napakapayapa sa isang nakakakilabot na paraan. Ang kapayapaang iyon ang nagpatindig ng balahibo kahit sa mga pinakabihasang investigador. Walang sigaw, walang panlalaban. Isang batang buhay lamang ang napugto sa dilim ng sinehan. Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga usyosong tao ay dumami ng dumami sa harap ng lobby ng mall. Nagsimulang kumalat ang mga chismis. Baka inatake sa puso. Hindi, baka na-overdose. Ang mga influencer ngayon masyadong mapuso. Kawawa naman, napakabata pa. Siguradong anak mayaman. Bawat isa ay may sariling haka-haka. Ngunit walang makakaisip sa nakakakilabot na katotohanan sa likod ng tila tahimik na kamatayang ito. Agad na inako ng PIPSID, Criminal Investigation and Detection Group, ang kaso. Ang pangkat ng investigasyon ay pinamunuan mismo ni Police Colonel Hernandez, isang opisyal na may malawak na karanasan sa paghawak ng mga komplikadong kaso. Sa pinangyarihan, ang hindi pa ubos na baso ng inumin ang biktima ay maingat na inilagay sa ebidensya. Ang cellphone ng biktima, na itinuturing na hindi mahihiwalay na bahagi ng kanyang buhay, ay kinilala bilang pinakamahalagang ebidensya at agad na dinala sa forensic laboratory para ma-recover ang data. Ang security camera system ng buong mall at sinihan ay kinuha. Ang mga oras ng footage ay sinimulang suriin ng mabuti ng mga investigador nang hindi pinapalampas ang kahit isang segundo. Sa unang yugto, nababalot pa rin ng makapal na hamog ang lahat.
Agad na natukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya ay si Alfea Reyes, 21 taong gulang, isang 3rd-year architecture student sa University of Santo Tomas Ovids. Nang makumpirma ang pangalan ni Alfea, agad na nagdulot ng gulat ang kasong ito sa social media. Si Alfea ay hindi lamang maganda, kundi isa ring sikat na influencer na may milyon-milyong followers. Ang kanyang personal na pahina ay isang kumikinang na mundo na may mga mararangyang paglalakbay, mga mamahaling designer na damit, at isang buhay na pinapangarap ng libu-libong kabataang babae. Ang larawan ng buhay ni Alfea ay unti-unting nabunyag sa pamamagitan ng mga kwento ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Siya ang nag-iisang anak ng isang mayamang pamilya, laki sa layaw mula pagkabata, matalino, may malakas na personalidad, at laging gustong maging sentro ng atensyon. Ang pinakatampok ay ang kanyang magandang kwento ng pag-ibig na parang panaginip kasama si Basti Navarro, isang estudyanteng kasing edad niya at mula sa parehong unibersidad. Ang komplikado at romantikong pag-amin ng pag-ibig na ibinigay ni Basti kay Alfea ilang buwan na ang nakalipas ay naging viral sa mga student forums. Binansagan silang ki-ideal couple ng campus. Ang kanilang pangalan ay palaging naiugnay sa paghanga at pati na rin sa inggit. Sinabi ng mga kaibigan ni Alfea na mahal niya si Basti. Ngunit kasabay nito, itinuturing din niya ang relasyong ito bilang paraan upang igiit ang kanyang halaga at kalamangan. Mabait naman si Alfea, pero masyadong prangka. Minsan, nakakasakit na siya ng damdamin ng iba nang hindi niya namamalayan, malungkot na sabi ng isang matalik na kaibigan ni Alfea. Habang palalim ng palalim ang investigasyon ng mga pulis, mas lumalabas ang mga bitak sa perpektong imahe ni Alfea. Ang digital forensic team, matapos matagumpay na ma-unlock ang cellphone ng biktima, ay nakatuklas sa madilim na bahagi sa likod ng mga nakakabighaning larawan. Sa isang serye ng mga tinanggal na mensahe at post, natagpuan nila ang mga pag-uusap na puno ng puot, mga mapanghamong salita, at higit sa lahat, isang serye ng mga post na nagtatarget sa isang partikular na individual. Naglalaman ang mga post na ito ng mga pasikretong ni-record na video na nagpapakita ng isang babaeng empleyado sa milk tea counter ng sinehan. Ang mga video ay basta-bastang inedit at nilagyan ng mga malulupit na status na nang insulto sa pisikal na anyo at trabaho ng taong iyon. Ang mga post na ito ay nakatanggap ng napakataas na engagement na may daan-daang komento na nakikisali sa pangungutya. Sa eksaktong sandaling iyon, dumating ang resulta ng autopsy. Namatay si Alfea Reyes dahil sa acute poisoning. Ang laso na natagpuan sa kanyang katawan at sa loob ng baso ng milk tea ay isang napakatapang na kemikal, walang kulay, walang amoy, mabilis umepekto, at mahirap matukoy gamit ang mga karaniwang pamamaraan ng pagsusuri. Formal na idineklarang premeditated murder o planadong pagpatay ang kaso. Ang lahat ng hinala ngayon ay nakatuon sa social media conflict ng biktima. Sino ang taong itinulak ni Alfea Reyes sa pinakamababang punto dahil sa mga online na pang-iinsulto? Sino ang empleyada sa mga malulupit na video na iyon? Malayo sa karangyaan at trahedya ni Alfea Reyes, mayroong isang ganap na magkaibang mundo. Isang mundong nakapaloob sa isang inuupahang bed space na wala pang 15 square meters ang lawak sa isang makipot na eskinita sa Sampaloc, Maynila. Iyan ang mundo ni Neneng Villanueva. Maliit at mahalumigmig ang kwarto. Mayroon lamang isang single bed, lumang study table, at isang telang kabinet. Sa ibabaw ng study table, maayos na nakasalansan ang mga libro para sa kursong English Literature sa tabi ng ilang murang nobela. Ang tanging nagbibigay kulay sa kwarto ay isang maliit na larawan na nagpapakita ng asul na dagat ng Lucena, ang probinsya ni Neneng, isang lugar na palagi niyang inaalala ng may matinding kalungkutan. Ang buhay ni Neneng ay isang monotonos at tahimik na siklo. Sa umaga, papasok sa unibersidad, sa hapon, magtatrabaho sa sinehan. Siya ay tahimik, laging nakayuko, at gumagalaw na parang anino sa gitna ng karamihan. Inilarawan si Neneng ng kanyang mga katrabaho sa sinehan bilang isang masipag at mabait na dalaga, ngunit madalas na nakahiwalay. Kamakailan lang ay napansin nilang mas lalong naging tahimik si Neneng. Madalas siyang magulat kapag tinatawag at ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kanyang cellphone nang may tensyon bago ito mabilis na itago. Walang sinuman ang nakakaalam na gabi-gabi, pagkatapos hubarin ang kanyang uniforme sa trabaho, bumabalik si Neneng sa kanyang bed space,
upang harapin ang walang katapusang pag-atake mula sa cyberworld. Binabasa niya ang bawat komento, pinapanood sa tuwing ibinabahagi ang video na nanunukso sa kanya. Ang kanyang pananahimik ay lalo lamang nagpapalala sa bagyo sa social media. Ang dalaga ay unti-unting namamatay sa kanyang sariling katahimikan. Samantala sa punong tanggapan ng pulisya, mabilis na umusad ang investigasyon. Batay sa video mula sa cellphone ni Althea at mga footage ng security camera, hindi naging mahirap tukuyin ang pagkakakilanlan ng empleyada na naging biktima ng pambubuli. Si Neneng Villanueva, 21 taong gulang, isang mag-aaral mula sa parehong universidad ng biktima, ay agad na naging pangunahing suspect ng investigasyon. Lumitaw ang isang mahalagang testigo. Isa siyang ticket seller na nakasaksi sa huling pagkikita ni na Althea at Neneng noong gabi ng insidente. Lumapit ang babaeng iyon sa counter. Hindi siya masyadong nagsasalita, itinaas lang niya ang kanyang cellphone at ni-record si Neneng. Napakayabang ng ugali niya sa laysay ng testigo. Ang nakakapagtaka ay si Neneng. Wala siyang reaksyon. Tahimik lang siyang gumawa ng inumin, walang emosyon ang mukha niya na parang robot. Nang iabot niya ang milk tea kay Althea, nakita ko pang medyo nanginginig ang mga kamay niya. Pero noong panahong iyon, inisip ko lang na baka natatakot siya. Ang salaysay na ito ay isang napakahalagang piraso ng puzzle. Ang malamig na pananahimik ni Neneng sa harap ng taong umaatake sa kanya ay hindi karaniwan. Naramdaman ni Police Colonel Hernandez na may mali. Dagdag pa sa resulta ng forensic na nagtatakda na ang lason ay isang bihirang kemikal. Nagbigay siya ng isang matapang na utos, suyurin ang lahat ng tindahan ng kemikal, malaki man o maliit, sa buong lungsod, lalo na sa mataong lugar ng Quiapo. Isang kilalang lugar para sa walang lisensyang bentahan ng mga kemikal. May malinaw na direksyon na ngayon ang investigasyon. Ang hindi nakikitang bilog ay unti-unting sumikip sa paligid ng tahimik na anino sa bed space sa Sampalo. Ang paghahanap sa mga tindahan ng kemikal ay nagbunga sa wakas. Nakuha ng isang malabong footage mula sa security camera ng isang tagong tindahan sa Quiapo ang larawan ng isang babaeng may pangangatawan na kamukha ni Neneng Villanueva habang bumibili ng isang maliit na bote ng kemikal. Dahil sa ebidensyang ito, agad ipinatawag ng mga investigador si Neneng para imbestigahan. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Naging isang napakahirap na suspect si Neneng. Sa harap ng mga investigador, mukhang mulat at kakaibang kalmado si Neneng. Inamin niyang pumunta siya ng Quiapo, ngunit gumawa ng palusot na binili niya ang kemikal para sa isang eksperimento sa proyekto sa eskwelahan, isang alibi na napakahirap pasinungalingan agad. Tungkol sa milk tea, iginiit niyang ginawa lamang niya ito ayon sa pamamaraan at resipe tulad ng ibang empleyado. Ang kamera sa milk tea counter ng sinehan, dahil sa anggulo at kalidad ng larawan, ay nagpakita lamang kay Neneng na nagtitimpla ng inumin, ngunit hindi nakuha ang pinakamahalagang sandali, nagdagdag ba siya ng iba pang bagay sa baso o hindi. Walang direktang saksi, walang malinaw na larawan. Ang investigasyon ay nauwi sa isang dead end. Nakabuo si Neneng ng halos perpektong pader ng pananahimik. Lohikal ang lahat ng kanyang pahayag. Ang lahat ng emosyon ay nakatago sa likod ng isang blankong mukha. Bagamat kumbinsido ang mga investigador na siya ang salarin, kulang pa rin sila ng direktang ebidensya upang siya'y makasuhan. Sa gitna ng pinakamatinding labanan ng isip, nang ang lahat ay tila nasa dead end na, isang masamang balita ang dumating na parang kidlat. Si Basti Navarro, ang nobyo ng biktimang si Althea Reyes, ay natagpo ang patay sa kanyang inuupahang kwarto. Nagpakamatay siya gamit ang isang bote ng pestisidyo. Walang suicide note, tanging isang biglaang kamatayan na nag-iwan ng maraming katanungan. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Basti ay agad na ipinarating sa interrogation room. Nang marinig ang pangalan ni Basti Navarro at ang salitang "nagpakamatay", ang matibay na pader ng depensa na itinayo ni Neneng ay gumuho agad. Nagsimulang manginig ang kanyang mga blankong mata. Ang kanyang pagiging kalmado ay nawala at napalitan ng matinding sakit na makikita sa kanyang mukha. Nagsimula siyang manginig, saka tinakpan ang kanyang mukha at humagulgol ng malakas. Bumasag ang masaganang pag-agos ng luha sa ibabaw ng mesa ng investigasyon. Isang ganap na pagkawasak na hindi na maitatago pa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, itinaas niya ang kanyang ulo.
Ang kanyang namumulang mga mata ay tuwid na nakatingin kay Police Colonel Hernandez. Tama na, mahinang bulong niya. Hindi niya na kailangang mag-imbestiga pa. Ako ang pumatay sa kanya. Binalot ng katahimikan ang silid. Ang pag-amin ay hindi nagmula sa matalim na ebidensya o sa galing ng investigasyon, kundi mula sa pagkawasak ng isang puso. Ang pagkamatay ni Basti ang huling susi na puwersahang nagbukas sa lihim na pinto na pinaghirapang isara ni Neneng. Pagkatapos ng kanyang pag-iyak, inilipat si Neneng Villanueva sa ibang interrogation room. Nakakabingi ang katahimikan. Nakaupo siya roon na hindi gumagalaw na parang rebulto. Natuyo na ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Matyagang naghintay si Police Colonel Hernandez. Alam niyang gumuho na ang pinakamatibay na pader ng depensa at ngayon na ang oras para lumabas ang lahat ng nakatago. Sa wakas, itinaas ni Neneng ang kanyang ulo, blanko ang kanyang mga mata, narinig ang kanyang boses. Hindi boses ng isang 21 taong gulang na estudyante, kundi boses ng isang taong umabot na sa pinakamalalim na punto ng kawalan ng pag-asa. Sa loob ng higit sa 2 taon, panimula niya. Ang boses niya ay patag na parang makina. Sinundan ko si Basti na parang anino. Alam kong hindi ako maganda, hindi mayaman tulad ng iba. Ang tanging mayroon ako ay isang tapat na puso. Naglakas loob akong magtapat ng nararamdaman ko at sinabi niyang hindi siya gusto ng mga babae. Nasaktan ako pero naniwala ako. Naisip ko, sige na nga. Sapat na ang maging magkaibigan, basta't nakakasama ko siya. Tumawa siya, isang mapait na tawa na nakakatindig ng balahibo. Napakabobo ko. Noong araw na nabaliw ang buong campus sa pag-amin niya ng pag-ibig kay Althea, pakiramdam ko ay isa akong payaso na pinagtatawanan ng buong mundo. Nakatingin sa akin ang lahat. Hindi nila sinabi, ngunit ang kanilang mga tingin ay tila nagsasabing. Kawawa naman ang babaeng iyan. Ang pagsisinungaling niya ay ginawa akong isang katatawanan. Nagsimulang manginig ang boses ni Neneng dahil sa galit. Pero ang taong pinakananakit sa akin ay hindi si Basti. Si Alve Reyes. Alam niya ang lahat. Alam niyang ako ang tanga na tinanggihan at nag-enjoy siya roon. Nagsimula siya sa mga pasaring na status. Pagkatapos ay hayagan niyang ipinost ang larawan ko, binilugan ang mukha ko at isinulat. Ang talunan. Naging impyerno ang buhay ko. Ikinuyom ni Neneng ang kanyang 2 kamay sa ibabaw ng mesa. Namuti ang mga buko ng kanyang daliri. Hindi niya ako hinayaang maging tahimik. Alam niyang nagtatrabaho ako sa sinehan. Sinadya niyang pumunta hindi para manood ng pelikula, kundi para pahirapan ako. Tumayo siya mismo sa harap ng counter, itinutok ang cellphone niya sa mukha ko. Hello, Miss Barista. Siguradong masaya iyang sakto lang na sahod mo, no? Tumawa siya, tumawa rin ang mga kaibigan niya. Vinideo niya akong abala sa paglilinis, in-edit yon, nilagyan ng icon ng baboy at unggoy at ipinost. Isinulat niya. Ito ang kinabukasan ng mga taga-probinsyang nag-ilusyong makapag-aral sa kolehiyo. Daan-daan, libu-libong komento ang sumali. Pangit na nga, feeling gera pa. Tingnan mo pa lang ang mukha niya, halata ng walang pinag-aralan. Umuwi ka na lang sa probinsya at maging magsasaka, pobreng bata. Kahit saan ako magpunta, pinagtuturo ako ng mga tao. Ang mga katrabaho ko sa sinehan ay tinitingnan ako ng may awa. Nilalayuan ako ng mga kaklase ko. Hindi ako makapagbukas ng social media. Hindi makabasa ng mga mensahe. Ilang araw akong hindi makatulog. Para akong isang daga na napasok sa kanto na walang labasan. Ang pinakamatindi ay nang kunin niya ang litrato ko kasama ang nanay ko sa Lucena, ang kaisa-isang litrato na naglakas loob akong i-post. In-edit niya ang mukha ng nanay ko at inilagay sa ibang katawan tapos naglagay siya ng mga malalaswang salita. Noon ko nalaman na kailangan niyang mamatay. Kung hindi siya ang mamatay, ako ang mamatay. Hindi pwedeng mabuhay kaming dalawa. Naghanap ako sa internet. Nag-type ako ng nakamamatay na laso na walang kulay, walang amoy. Pumunta ako sa Quiapo na nakasuot ng sombrero at mask na parang isang magnanakaw. Nagsinungaling ako, sinabi kong bibili ako ng lason sa daga para sa boarding house. Hindi man lang tiningnan ang nagbebenta ang mukha ko, itinapon lang ang maliit na bote.
Nang hawakan ko ang boteng iyon sa aking kamay, hindi ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Nakita ko ang daan palabas. Nang araw na iyon, dumating na naman siya na may ganoon pa ring kayabang na tono. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Uy, record mo to para makita ng lahat. Ang kawawang ito ay gumagawa ng milk tea. Noon ko napagtanto na ito na ang pagkakataon. Hindi nanginig kahit kaunti ang mga kamay ko. Ibinuhos ko ang tsaa, gatas at ang buong nilalaman ng bote ng lason sa baso. Inuga ko iyon. Ang tunog ng mga nag-umpugang yelo ay napakagandang pakinggan. Ibinigay ko ang inumin sa kanya, sinabi pa, heto na po ang milk tea nyo, ma'am. Kinuha niya iyon, tiningnan ako ng may pang-iinsulto. At pumasok sa studio. Tiningnan ko ang likod niya at alam kong talagang tapos na ang lahat. Huminto si Neneng para huminga ng malalim. Nagsimulang tumulo muli ang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito dahil sa ibang dahilan. Naisip ko, pagkatapos ko siyang patayin, magiging malaya na si Basti. Bago yon. Lihim siyang nakipagkita sa akin. Sabi niya pagod na siya. Sabi niya ang pakikipagrelasyon kay Althea ay parang nakasuot ng posa sa lig. Sabi niya gusto lang niyang bumalik sa mga tahimik na araw tulad ng dati. Akala ko nililigtas ko siya. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa mesa. Napaiyak siya ng walang pigil. Pero nagkamali ako. Pinatay ko si Althea para palayain siya. Ngunit sa huli, ako pala ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Ang pagkamatay ni Althea, ang investigasyong ito, ang pumatay sa kanya. Isa akong mamamatay tao. Pinatay ko silang dalawa. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ang paglilitis sa korte ay ginanap sa gitna ng espesyal na atensyon mula sa publiko. Sa harap ng mga hukom ng Manila Regional Trial Court, tahimik na tinanggap ni Neneng Villanueva ang lahat ng paratang. Ang kanyang nakakadurog pusong pag-amin sa istasyon ng pulisya ay nagbunyag sa nakakatakot na madilim na bahagi ng social media at sa mga kahihinatnan ng cyberbullying. Ngunit ang krimen ay nananatiling krimen. Dahil sa pagpatay na may sinadyang plano, premeditated murder, nagbaba ang korte ng pinakamabigat na parusa kay Neneng Villanueva, ang habambuhay na pagkakakulong, reclusion perpetua. Ang hatol na ito ay nagsara sa isa sa mga pinakakalunos-lunos at nakakagulat na kaso. Isang mahal na babala para sa henerasyong nabubuhay at humihinga sa cyberspace. Maraming salamat sa mga manonood na sumubaybay sa kwentong ito hanggang sa huli. Ang kasong ito ay sarado na, ngunit ang trauma at mapapait na aral ay laging mananatili. 3 kabataan, 3 kinabukasang puno ng pag-asa. Ang lahat ay sinira ng selos, inggit, at higit sa lahat ng hindi nakikitang sandata na mas matalim pa kaysa sa punyal, ang pang-iinsulto at pambubuli sa social media. Laging tandaan, ang bawat salita, bawat komento na isinusulat natin ay may bigat. Huwag na huwag mong gagawing impyerno ang cyberspace na sa huli ay